This portion is brought to you by benzoic acid plus salicylic acid, Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka funja yan! I-Fungisol mo! Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Minsan ay may mga naiengkwentro tayo na kung saan ay dapat tayong magsalita upang umayos ito. Ngunit hindi palaging madali na gawin ito, lalo na kapag nakasalalay dito ang mararamdaman ng iba. Ikaw, naranasan mo na ba na ikaw lang ang hinihintay upang matauhan ang isang tao? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Ako po si Jevan. Nag-aaral ako ngayon sa college ng kursong Mechanical Engineering. Ayos naman ang buhay ko. Masaya pala ang college life, totoong iba ito sa high school. Lumawak lalo ang mundo ko at marami pa akong nakilalang mga tao. Marami rin akong mga naging kaibigan at kasama na dito ang topic ng kwento ko ngayon, si Bombom. Sa buong barkada namin, siya yung mas nakakasundo ko, Papa Dudut. Nagkakilala kami sa first year pa lamang, block section kami at naging magbarkada kaming mga lalaki. Si Bombom ang madalas kong makasama sa kanila dahil pareha sa mga trip namin. Mahilig din siya sa video games at sabay kaming naglalaro kapag vacant period. Mas madalas akong nananalo sa laro kapag siya ang nagiging kakampi ko. Ayos lang naman na magsama kami. Basta hindi lamang kami masyadong magdikit. Ano kasi Papa Dudut, ayoko masyadong lumapit sa kanya dahil may amoy siya. Madalas siyang amoy pawis. Alam ko naman na lahat ng tao ay dumadaan sa ganon, lahat naman tayo ay naging bata at nangangamoy pawis. Pagkatapos tumakbo at makipaglaro. Kaso malalaki na kasi kami, nasa university na nga kaming lahat. Mukhang hindi pa niya natututunan ng proper hygiene. Yung dapat alam na niya noon pa man kung paanong maging malinis. Minsan, pagkalapit pa lamang niya kahit na hindi ako lumingon at tingnan siya ay alam kong siya na yon. Nasasagap na ng ilong ko ang presensya niya. Sa kabila nito ay mabait naman si Bombom. Marunong siyang makisama kaya belong siya sa barkadahan. Masaya siyang kasama akwela at palabiro pa nga. Relax lang siya kaya magaan siya sa pakiramdam. Go with the flow ang ugali niya. Yung tipong kahit saan siya ayain ay ayos lang sa kanya. Kalad ka rin siya kung tawagin. Sa kailanman, sa kapihan o anumang ganap naming magtotropa ay sumasama siya. Marami na kaming napuntahan at masasabi kong may pinagsamahan nga kami. Alam ng mga tao ang tungkol sa amoy ni Bombom. Kahit ang mga kaklase namin, lalo na ang seatmates niya, naaamoy siya. Siyempre hindi na lamang sila nagsasalita para hindi ma-offend si Bombom. Tinitiis na lamang nila. Hindi alam ni Bombom na napag-uusapan siya ng mga kaklase namin at minsan gamit pa ang mga masasakit na salita. Dahil mabait siya at hindi ko magawang sabihin sa kanya ang mga naririnig ko ay hinayaan ko na lamang ang mga sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Kaibigan ang turing ko kay Bombom. Isa sa nagustuhan ko sa kanya ay madali siyang lapitan. Halimbawa, kung nangangailangan ako. Magkasama kami noon sa klase sa physics, katabi ko si Bombom sa mahabang table kasama ang iba pang mga kaklase. Naroon ginaganap ang klase namin sa laboratory. Nakatingin ako sa professor namin na siyang nagdi-discuss naman. Pero hindi ako nakikinig sa kanya. Ang diwa ko'y nasa malayong malayo, tipong nananaginip na.
Napansin niyang humihikab ako. Ngumanga nga ako ng malaki para humigop ng hangin. Hikap ko. Pansin ko kanina ka pa humihikab dyan. Hindi ka ba natulog kagabi? Usisa niya. Ngumiti ako. Alas 4 na ako nakakatulog sagot ko. Ngumiti rin siya. Bakit naman? Alam ko na. Kaya ka napuyat kasi nagpaparang ka, no? Sabi niya. Ibig niyang sabihin ay tinataas ko yung level ko sa paglalaro. Kilala mo talaga ako. Malapit na sana akong mag-rank up kaso yung napunta sa aking mga kakampi. Ang syosyo nga naman. Puro tuloy kami olats. Konti na lang sana. Nasa mythic rank na ako, ang sabi ko. Di bale maglaro tayo mamaya. Tulungan kita. Ipapamythic natin yan. Game? Yan kung gising ka pa mamayang gabi. Kaya pa ba ng sistema mong mapuyat ulit? Biro pa ni Bombom. Nagsenya sa amin yung katabi namin. Ipapasa na raw yung assignment, sabi nitong katabi. Rinig sa laboratory ang kaluskos ng mga papel, mga ipinapasa tungo sa harapan. Ay ganoon, sige. Sagot ni Bombom at saka hinalungkat ang bag niya. Inugot niya ang assignment niya na medyo nagusot sa loob ng bag. Jevan, yung assignment daw. Uy, bakit ka nakatulala? Nakatulala nga ako at bahagyaring nakanganga. Nakalimutan ko. May assignment nga pala tayo. Sabi ko habang itinapat ko ang palad ko sa aking mukha sa pagkakadismaya. Heto may ekstrang papel pa ako. Kopyahin mo yun sa akin, bulong ni Bombom. Tumingin ako sa kanya at ang mga mata ko'y nagpasalamat sa kanya. Kinuha ko ang papel na ibinigay niya at tinago sa ilalim ng assignment niya. Sinilip kong professor namin, abala siya, nakatalikod siya, nagsusulat sa blackboard ng mga formula sa thermodynamics. Dali habang busy si sir, bulong pa ni Bombom. Paspasan kong kinopya ang gawa niya, ang gusgusing sulat ko ay pumangit lalo sa pagmamadali. Pero okay lamang yon dahil at least ay may maipapasa ako. Kinopya ko ang lahat kahit na hindi ko ito naiintindihan. Sigurado ka ba sa mga sagot mo dito? Tanong ko sa kanya habang nagsusulat. Nagkibit siya ng kanyang balikat. Ewan, kinopya ko rin lang kasi yan Sagot ba naman niya sa akin? Natawa tuloy ako. Kung mali pala ang mga sagot dito ay madadamay ako. Pero yun talaga ang napapala ng nakikikopya lamang. Nakatingin sa'yo si sir, sabi ni Bombom. Napalakas pala ang tawa ko. Nakalingon na pala yung professor sa direksyon ko. Pinigilan ko ang tawa ko at hindi na nagsalita pa, pinagpatuloy ko ang pagkopya. Ang lakas ng tawa mo, Gagi. Narinig ka tuloy ni sir, bulong ni Bombom sa akin habang natatawa. Iniligpit ng professor ang mga pinasang assignment. Nandito na ba lahat? Tanong niya sa klase. Minadali ko lalo ang pagkopya ko at nagmukhang pirma yung huling item sa assignment ko dahil sa gulo ng sulat ko. Eto pa po sir, sigaw ko habang hinahabol ang mga natitirang item sa assignment ko. Nang nakopya ko na ang lahat ay tumayo ako at pumunta sa harapan para iabot sa professor ang mga assignment naming dalawa ni Bombom. Tinignan ni sir ang mga gawa namin pagkatapos ay may napansin siya sa kamay niya. At sa kanya ininspeksyon ang kanyang hinalaking daliri. Namansya nito ng tinta mula sa sinulat ko. Mukhang kagagawa mo lang ito sabi ni sir sa akin na medyo sarcastic pa. Ngumisi siya ng maasim. Fresh pa nga yung tinta ng ballpen, ayun nangitim yung daliri ko. Rinig ko ang hagik-hik mula sa mga kaklase ko. Nginitihan ko rin si sir gamit ang pinakamatamis na ngiti na kaya ko. Mga bata talaga kahit kailan mga pasaway. Sabi niya habang umiiling ang ulo. Tumingin siya sa akin. Ba't nakatayo ka pa dyan? May sasabihin ka pa ba? Opo sir. Wala na po pala.
Sabi ko nang natataranta at saka ako bumalik sa pwesto habang conscious na nakatingin sa akin ang mga kaklase ko. Nakakahiya dahil nahalata ni Sir na kakokopya ko lamang ng assignment. Halos harap-harapan pa sa loob ng klase niya. Mabutit hindi na niya ako iginiit pa. Dahil sa tulong ni Bom ay may naipasa akong assignment. Pagkatapos ng klase ay nilibre ko siya ng merienda bilang pasasalamat ko. Ako naman ay uminom ng kape para umabot pa ang pagkagising ko hanggang gabi. Dahil sa ugali ni Bombom ay madali ko siyang nakapalagayan ng loob. Sa kabuuan ay gusto ko siyang kasama. At hindi naging dahilan ang amoy niya para layuan ko siya. Ang babaw naman kasi kung dahil lamang doon ay iiwasan ko na ang isang tao. Kumbaga'y tinanggap ko na lamang na ganito siya. Na bahagi na ito ng pagkatao niya. Tinanggap ko rin na kapag kasama ko siya ay kakiba talaga nito ang katas ng kanyang kilikili. Dahil sa amoy niya matagal ko nang ini-imagine na dugyot siya. Pati siguro sa pamamahay ay marumi siya at makalat. Isang araw ay nagkaroon ako ng pagkakataon na patunayan ang nasa imagination ko. Inaya niya ako na dumalaw sa bahay nila, Papa Dudut. Hindi ko pa nada-download yung bagong update na game Paliwanag ni Bombom. Pag ngayon tayo maglaro ay mauubos yung data ko dahil sa update. Uwi muna ako para kumonek sa wifi. Gusto mong sumama? Nakakahiya naman. Hindi ba bahay niyong magpamilya doon? Sabi ko. Ayos lang yun. Welcome naman sa kanila mga bisita. Doon tayo maglaro sa bahay. Mabilis pa ang wifi sa amin kaya siguradong hindi tayo maglalag. Tara na. Kung ganun edi sige. Pagpayag ko. Saka ako nakarating sa bahay nila. Maayos naman akong pinakisamahan ng pamilya niya. At hindi ko naramdaman na others ako. Doon kami naglaro ng Mobile Legends kasama ang kapatid niya, Papa Dudut. Nakapasok din ako sa kwarto ni Bombom. Expected ko na marumi doon. Kaya nagulat ako na hindi naman kasing lala. Na nasa imagination ko ang kwarto niya. Saktong makalat lang dito, meaning hindi masyadong magulo. Malinis din dito, hindi nalalayo ang estado ng kwarto niya sa sarili kong kwarto. Hindi naman pala siya ganun kadugyot. At may napansin pa ako. Meron ditong deodorant para sa kilikili. May deodorant ka pala? Sabi ko habang nakaturo sa bote ng deodorant. Binili ni mama para sa akin, sabi ni Bombom. Di ko nga gusto Antiperspirant kasi yan. Napapanood ko sa online na masama daw ang antiperspirant sa katawan. Kaya hindi ko na lang yan ginagamit. May dinampot siya sa lamesa at saka ipinakita sa akin. Ito yung ginagamit ko, gawa to sa tawas, sabi niya. Deodorant lang yan, hindi antiperspirant. Gumagamit ka pala ng tawa sa lagay na yan, sabi ko. Hindi ako makapaniwala. Tinignan niya ako ng matagal at saka siya nagsalita. Bakit parang gulat na gulat ka dyan? Akala ko wala, di bale na lang, sabi ko. Hindi ko na lang pinagpatuloy ang topic. Napuno ng katanungan ang isipan ko bakit may amoy pa rin siya kung gumagamit naman siya ng deodorant. Posible kayang kulang sa bisa yung tawas para sa kanya. May tao bang ganong kalala ang amoy? Para hindi maging sapat ang deodorant? Baka kaya siya binilhan ng antiperspirant ng mama niya. Dahil ang pamilya niya ay naamoy pa rin siya. Kaso'y ayaw naman niyang gamitin ito. Ayokong magsalita dahil ayokong mapahiya si Bombom. Ang ganitong sensitibong usapan, ayokong magsisimula sa akin. Kinimkim ko na lamang ang nasa isipan ko. Bago ako umalis ng bahay nila ay nakilala ko rin ang tatay ni Bombom. May namoy din ako mula sa kanya, Papa Dudut. Magkatulad ang amoy nilang mag-ama. Dito ko naisip na namana ni Bombom ang amoy niya mula sa tatay niya. Kung gano'n ay namamana pala ang body odor. Siguro sadyang may mga taong nagiging mas maamoy kumpara sa iba.
dahil sa genes o sa lahi nila. Maliban sa amoy ng tatay niya. Wala rin naman akong ibang masasabi sa ugali niya. Magkatulad lamang sila ni Bombom na madaling pakisamahan. Sinantabi ko na lamang muna ang mga naisip ko at in-enjoy na makasama sila. Mabilis na nagdaan ang semester namin hanggang sa nagwakas na ito. Narelease na rin ang mga grades namin kaya pumunta kaming school para kunin ang grade slip. Pagkakita ko sa grades ko ay para akong may nakain na mapait. Ayos sa wakas. Nakalusot din sa physics, sabi ni Bombom. Kahit pasang awa lang, butit nakapasa pa rin. Thank you Lord. Inangat niya ang mga kamay niya sa kanyang tagumpay. Ikaw Jevan, kumusta ang grades mo? Huminga ako ng malalim at saka ko siya sinagot. Hi, binagsak ako ni sir. Ha? Sabi ni Bombom. Pinakita ko sa kanya ang grade slip ko. Katabi ng subject na physics ay may salitang naka all caps. Ang nakasulat ay failed. Aroy, sabi pa ni Bombom. Aroy talaga, sabi ko. Masakit ito sa akin dahil sa totoo lang ay second time na namin ni Bombom itong physics. Bumagsak kaming dalawa sa first day kaya inulit namin itong ngayon ay bumagsak pa rin ako. Bali uulitin ko na naman siya. Magiging third take ko na ito sa next exam. Lagot ako sa AirPods ko nito. Sabi ko nang nanlulumo. Pag-aagalitan na naman niya ako. Sesermona na naman niya akong hindi kasi ako nag-aaral. Totoo naman Hindi ka kasi nag-aaral. Yan tuloy. Sabi ni Bombom nang medyo natatawa pa. Pero hindi naibsan ng biro niya ang mabigat na pakiramdam ko. Ikaw rin naman puro kopya ka nga lang. Sagot ko sa kanya na parang nangaaway. Ang tono ko'y nakakahapdi. Base sa mukha niya ay napansin din niyang napikon ako. Ba't ikaw nakapasa ka? Tapos ako hindi. Pagpapatuloy ko. Hay, hayaan na lang natin to. Mamaya mo na problemahin pag uwi mo. Mag-enjoy na lang muna tayo ngayon. Ano, gusto mo maglaro ng ML? May bago kong hero malakas. Pakita ko sa iyo. Sabi niya habang pilit na pinapagaan ang loob ko. Ayoko na, wala ako sa mood. Pero siguro mauna na ako ha. Sabi ko habang naglalakad na papalayo. Hindi ako tumingin sa kanya at agad ko siyang tinalikuran. Hindi rin ako nagpaalam sa kanya ng maayos. Basta ang alam ko lang ay ayaw ko muna siyang makasama. Hindi ko pinahalata ang nararamdaman kong inggit sa kanya. O sige, next time na lang ulit. Ingat pre. Habol ng mga salita niya sa palis ko ng anyo. Diretso kong umuwi sa bahay namin tulad ng inaasahan ko ay sinermonan ako ng tatay ko. Kaya bad trip ang buong araw kong yon. Hindi ko na iwasang isipin na ang unfair dahil pareho naman kaming nang ini-effort nang kinulang sa effort ni Bombom, ngunit siya lamang sa amin yung nakapasa. Minsan ay nagkayaan kaming magbabarkada na maglaro ng basketball. Masarap maglaro dahil kapag nasa court na nakakalimutan ko na ang lahat maliban sa game. Nandun na yung buong focus ko sa galaw ng mga kalaro ko at kung nakanino na ang bola. Nagsha-shuffle kami sa team, minsan nagkakampi ko si Bombom, minsan naman ay nasa magkabilang team kami. Sa laro namin ito ay magkalabang kami ni Bombom. Masaya na sana yung laro namin kasi nagkaroon ng panira. Habang naglalaro kami, may nasagap ang ilong ko. Dumaan pala si Bombom. Ala, heto na naman tayo sa isip ko. Nangangamoy na naman siya. Nasa kalagitnaan kami ng laro at tumatagaktak na ang pawis namin. Naalala ko na kapag pinagpapawisan nga pala si Bombom ay lumalala ang amoy niya. Ngayon para siyang tumatakbong maasim na bomba. Akin na to, sigaw ni Bombom. Tugs, tugs, tugs. Nagaw niya ang bola mula sa kakampi. Tumakbo siya tungo sa kabilang court, hinabol siya ng mga kasama ko. Mabilis ang takbo ni Bombom pero may isang nakahabol sa kanya. Pinanood ko sila. Maagaw na sana ng kakampi ko ang bola pero nakita kong napatras naman siya.
Sumunod ang iba naming kalaro, pa isa-isa silang lumalapit kay Bombom pagkatapos ay lumalayo na rin sila. Yung ilan sa kanila ay tinakpan pa ang kanilang ilong. Namoy din nila si Bombom at hindi nila kinayang tiisin. Nagmistulang pangontra ng kalaban ang kanyang matapang na amoy. Hinayaan na lang nilang bola hanggang sa na-shoot na ito ni Bombom. Yes, ang galing ko talaga, sigaw pa ni Bombom. Wala sa inyong nakaagaw sa bola ko. Akala niya na dahil yon sa pagkahusay niya. Hindi niya alam ang totoong dahilan kaya wala sa amin ang nakalapit sa kanya. Di ba niya naaamoy yung sarili niya? Tanong ko sa isipan ko. Tumakbo siya papalapit sa amin, sa tapang ng amoy niya ay kumapit ito sa hangin. Kung saan siya dumaraan, walang imik na umiwas sa mga kalaro sa dinadaanan niya. Nagpatuloy ang laro namin. Papadudot kapag naglaro kami ng basketball ay mahilig kaming mag-asaran. Yung malalang klase ng trash talk. Pinipiko namin ang isa't isa. Nagyayabangan tapos ay minamaliit yung mga kabilang team. Kapag naasar kami ay mas lalong nagiging intense ang laro. Napunta na sa akin ang bola. Nagpursige akong tumakbo habang iniiwasan ang mga nangaagaw nito. Pagkatapos ay nilapitan ako ni Bombom. Ala, heto na siya, maghanda ka na, ilong ko. Sabi sa isipan ko. Ang hina naman, asar ni Bombom sa akin. Sinisindak niya ako para mawala ang focus ko sa bola. Tugs, tugs. Sino ikaw? Sagot ko. Pinagpatuloy ko ang pagdidribble ng bola habang tinatalikuran siya at nilalayo sa kanya ang bola. Tugs, tugs, tugs. Akin na yan, sabi niya ng malakas. Nadaplisan niya yung kamay ko at saka pinalo ang bola tungo sa direksyon niya. Ay putik, napasigaw ako. Naagaw niya yung bola, hinarang ko siya para hindi siya makausad sa side namin. Ang lamya mo naman ngayon. Hindi ka ba nagalmusal? Sabi niya. Naramdaman kong nagsisimula na akong mapikon. Inalungkat ko sa isipan ko mga bagay na kinakainisan ko sa kanya. Ewan ko sa iyo, ikaw nga eh. Walang alam gawin kundi ang mangopya lang, sabi ko. Nanlaki ang mga mata ni Bombom. Ganun personalan pala tayo sabi niya. Kahit mukhang napipiko na rin siya ay natatawa siya na mukhang nag-i-enjoy. Ikaw nga, paborito mo yung physics eh. Hindi na nakontento sa second take. Gusto mo pang ulitin. Ha ha ha. Nagpanting-anting ako dito. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya na mukhang emosyon sa dibdib ko. Hindi niya alam yung pakiramdam na parang wala akong kwentang mag-aaral. Hindi niya alam na ipinamukha sa akin ng tatay ko na nagsayang na naman ako ng pera pati ng oras. Hindi niya nakita ang disappointment sa mukha ng mga magulang ko. Nakapasa nga siya sa subject samantalang wala naman siyang pinagkaiba sa akin bilang estudyante. Bulakbol din naman siya. Papadudot parang may tornilyo na lumuwag sa utak ko. Hindi ko napigilan ang pagbuhos ng sama ng loob. Tiningnan ko ng masama si Bombom at saka ako naglabas ng hinanakit. Anong pinapalabas mo? Nakachamba ka lang sa physics, pinagmamalaki mo na. Nagulat si Bombom, nasindak siya sa galit ko. Jevan, okay ka lang? Tanong ni Bombom sa akin. Kala mo walang mapupuna sa iyo ikaw nga ang baho mo. Kaya hindi ka malapitan ng mga tao eh. Hindi mo ba naaamoy ang sarili mo? Buti sana kung amoy pawis ka lang, kaso hindi, amoy puto ka. Masangsang putik, ang sakit sa ilong, amoy patay na daga. Nilakasan ko ang boses ko. Alam kong dinig ako ng mga kalaro namin, wala akong pakialam. Alam kong sampal yon para kay Bombom. Ang sinabi ko, pero wala rin akong pakialam. Kanina ka pa naming naamoy sa totoo lang. Matagal ka nang mabaho, ikaw lang yung hindi nakakaalam. Hindi ka na bata hoy, dapat marunong ka nang maglinis ng sarili mo, sigaw ko pa. Hindi nakasagot si Bombom, tiningnan lamang niya ako, alam kong nasaktan ko siya. Mas lalong alam ko na napahiya siya. Alam kong masama ang nararamdaman nito. Pero ganito nga ang gusto ko.
Ginusto kong saktan siya dahil hindi naging patas sa akin ang mga nangyari. Ginusto kong maramdaman din niya yung naramdaman kong panlulumo at pagkasawi. Binigyan ka na nga ng deodorant ng mama mo. Ayaw mo pang gamitin. Pinipilit mong tawas lang, hindi nga sapat sa'yo. Sobrang tapang kasi ng amoy mo. Tinignan ko yung mukha niya, doon ko nakitang namumula na pala ito. Ang dami mong dakdak po siya. Sagot ni Bombom sa akin na pagalit din. Hinagis niya yung bola papalayo. Tugs! Walang sumalo nito. Mag-isa itong tumalbog at saka gumulong na sa sahig. Naglakad si Bombom palis ng court. Kinuha na rin niya kanyang bag. Tinawag ko siya. Ano, mag-walkout ka na lang? Wala kang masabi? Pucha ka! Sigaw niya. Dahil sinabi ko yung totoo. Hindi ka na maglalaro? Sigaw ko pa. Ayaw ko na maglaro. Maglaro ka mag-isa mo. Sigaw niya at di na siya lumingon pa sa akin. Pagkaalis niya ng tuluyan ay tinignan ko ang mga kalaro ko. Walang imik mula sa kanila. Naging alanganin yung itsura ng mga mukha nila na parabang napahiya rin sila. Para kay Bombom. Hindi nakapagtatakang hindi na nagpatuloy ang laro namin. Wala akong nabalitaan mula kay Bombom sa buong semestral break. Naging tahimik ang social media account niya, minamessage siya ng mga iba naming tropa pero hindi rin siya nag-reply. Minsan naabutan ko siyang online sa laro at sinusubukan ko siyang i-add para maglaro kami ng sabay. Kaso dinedecline naman niya. Ayaw niya akong makalaro, mukhang sumama talaga ang loob niya sa ginawa ko. Dumating ang araw na kinausap ko ng masinsinan ng mga magulang ko. Pinakita nilang hindi nila ako pababayaan. Siyempre gusto nilang makatapos ako. Gagawin naman daw nila ang lahat pero kailangan ko ring gawin ang parte ko. Hindi pwedeng puro bagsak at pasang-awa lang ang grades ko. Gusto mo talagang maging engineer? Tanong sa akin ang tatay ko. Opo, gusto ko, sagot ko. Kung gano'n galingan mo. Para maging karapat dapat ka. Huwag kang mag-alala dahil susuportahan ka namin palagi. Basta seryosohin mo ang pag-aaral mo. Sabi niya. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos nito. Naramdaman ko kasi na may tiwala pa rin sa akin ang mga magulang ko. At hindi sila titigil sa paniniwalang kakayanin ko ang hirap ng kurso ko. Narealize ko na kasalanan ko rin naman kaya ako bumagsak. Hindi naman kasi talaga ako nag-aaral ng mabuti. Akala ko na makakaraos ako sa stock knowledge pero syempre kulang yon. Isip bata pa ako noon kahit siguro hanggang ngayon. At may pagka-irresponsable pa. Nakachamba nga lang si Bombom kaya siya nakapasa sa physics. Pero may mga bagsak din siya sa ibang subjects, quits lang kami. Naimasmasa na rin ang galit ko, naisip ko na kahit totoong may malalait kay Bombom, hindi ko dapat ito ginamit para sadyang pahiyain siya. Wala namang ginagawa yung tao sa akin. Ako yung naging salbahe sa kanya. Kung may kailangang magpakumbaba, sa aming dalawa ay ako yon. Mas maganda sana kung nasabi ko sa kanya in a nice way yung tungkol sa amoy niya. Kaso nangyari na Naipalam ko na sa kanya sa paraang nakikipag-away. Gusto ko pa rin sanang maging magkaibigan kami, Papa Dudut, kung nanaisin din niya. Kung ganon ay kailangan kong mag-sorry na sa kanya. Nagpatuloy ang semester namin, bumalik kami sa eskwelahan. Naging kaklase ko pa rin si Bombom sa ibang subject pero iniiwasan na niya ako. Umiwas pati siya sa barkada namin at naging loner na siya. Hindi naman ito nakapagtataka, binulgar ko kasi sa barkada ang kahiyan niya harap-harapan pa. Kaya naman pala niyang pinipiling mapag-isa, kasalanan ko rin pala. Inabangan ko siya sa may tambayan sa school, bumuelo na makausap kong muli siya. Minsan dumadaan siya malapit sa akin, ilang beses din kaming nagkasalubong bago dumating sa puntong na-realize ko na wala na siyang amoy. Isang araw nagpunta ako sa study area ng school namin para gawin ang assignment. Nandun din si Bombom, abala sa pagsusulat sa papel. Huminga ako ng malalim at saka ko siya nilapitan. Uy Bombom, sabi ko. Kumusta ka na?
Lumingon si Bombom at tumingin sa akin. Bakit? Tanong ni Bombom ng malamig. May kailangan ka ba? Wala naman, sabi ko. Tumingin ako sa lamesa at sa ginagawa niya, may libro siyang nakabuklat at may scratch paper sa tabi nito. Sinasagutan niya ang sample problems na nasa libro. Mga math problems. Nagpatuloy ako. Ginagawa mo pala yung assignment sa calculus? Oo, sabi niya. Pinipilit kong gawin. Hindi ko pa nagagawa yung assignment mismo. Nagsosolve muna ako ng ibang problems para mas maintindihan ko. Hindi ko pa kasi magets yung topic eh. Anong di magets? Tanong ko. Paano gamitin tong equation? Tanong niya nang nakakunot ang kilay, may tinuturo siya sa libro. Tinignan ko ito ng maigi at alam kong inaaral ko na ito. Ganito yun, sabi ko. May mga sinulot ako sa scratch paper niya, maya-maya tumango siya sa ulo niya para ipakitang naiintindihan na niya. Ganun pala. Di naman pala mahirap, sabi niya. Teka, paano mo nalaman to? Siyempre inaral ko yan. Sagot ko sa kanya ng proud. Napangiti siya. Aba, nag-aaral ka na ngayon ha? Sabi niya. Kailangan sabi ko. Eto, gets mo na ba? Tanong niya sa akin. Itong problem kanina ko pang pilit na sinosolve. Piniga ko na nga yung utak ko, hindi ko pa rin maintindihan. Tinignan ko yung ipinakita niya. At teka, parang alam ko to Subukan kong isolve. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Alanganin kasing sagutin ko habang nakatayo ako Biro ko. Ayoko nga. Baka kung ano namang sabihin mo tungkol sa akin Sabi niya. Wala no. Ang baho mo na nga ang bango mo na nga sabi ko. Sabay natawa. Itinungo niya ang ulo niya sabay tinaas ang kanyang dalawang kilay. Hindi nga, pero nangaasar ka pa sabi niya. Oo nga, anong ginawa mo? Tanong ko. Maupo ka muna dito. Kanina pa ako nakatingala sa iyo dyan sabi niya. At saka ako umupo sa tabi niya. Nakahanap ako ng matapang na deodorant. Tuloy niya. Oh, sabi ko. Hinanap ko talaga yung deodorant na para sa mga kagaya kong matindi. Nakita ko sa online tong may sangkap ng tea tree oil di ginamit ko. Aba, kahit matindi, mabisa pala. Sabi rin ng mama ko na wala na siyang naaamoy mula sa akin. Pinush pa nga niyang gamitin din ni Papa yung nadiscover kong deodorant Share niya. Habang nagkukwento si Bombom ay ramdam kong nahihiya pa rin siya sa kalagayan niya pero natatawa na. Ngunit pinilit niyang harapin ito at mag-open sa akin. Wala namang masama kung may body odor. Natural naman to sa tao pero syempre iwasan ko na lang para hindi niyo na ako makantsawan, sabi pa niya. Ayun nga, tungkol doon. Pasensya ka na talaga ha, sabi ko. Saan? Yung pang mga sinabi mo sa court, ayos na yun. Kung hindi mo rin naman sinabi, hindi pa siguro ako matatauhan. Hindi ko talaga akalain na malala pala yung amoy. Nakakaabala na pala sa lahat ng mga kaibigan natin. Sabi niya na may kasamang ngiti na. Dahil sa sinabi mo, napilitan akong ayusin ang problema ko. Focus na ako ngayon sa naging magandang resulta nun. Mula sa sinabi niya ay para akong nabunutan ng tinik. Gumaan ang pakiramdam ko at kita ko rin na pinatawad na ako ni Bombom. Mabait talaga siya. Bigla ako nakaramdam ng mahigpit na pagkakahawak sa balikat ko may umakbay sa amin ni Bombom. Yung kabarkada pala namin yon, naroon silang apat. Andito pala kayo sipag namang mag-aral, sabi ng isang kabarkada namin pagkakita sa mga gamit sa lamesa. Pwedeng makiupo? Tinignan ko si Bombom at sumang-ayon siya. Sige lang, sabi ko sa barkada. Nagkwentuhan kaming lahat doon sa mahabang study table. Nagpatuloy ang samahan namin na parang walang nangyaring gusot. Nakita ko na ang saya ni Bombom na nagkasama muli kami.
Hindi na lang namin binanggit ang nangyari sa court, kinalimutan na lang namin yon. Mas mahalaga ang present moment kung saan ay nagtatawanan kami bilang magkakaibigan. Papadudot sa kasalukuyan ay nasa 3rd year na kami ni Bombom. 5 years ang kurso namin, kaya may 2 taon pa kaming guguluhin sa college. Kahit delayed kami, makakapagtapos pa rin ako ng pag-aaral. Alam kong pati si Bombom ay desidido rin na makagraduate. Hindi na kami nangungopya ng mga assignment ng iba. Ay minsan pala nangungopya pa rin kami. Pero secret lang natin yun ha. Mas nag-aaral na kami ngayon. Dahil na-resolve ang issue ni Bombom sa body odor niya, mas naging confident siyang makisalamuha sa mga tao. Ngayon ngay may nililigawan na siyang babae. At alam mo ang kinakatakahan ko. Mukhang gusto nitong babae ang natural na amoy ni Bombom. Ay, iba talaga ang mga tao sa mundo. Salamat po sa pag-share ng kwento ko. Salamat po sa programa ninyo na nagiging bahagi na ng buhay namin. At para sa mga kapwa kong estudyante, ito ang motto ko, study hard, play harder. Lubos na gumagalang, Jevan. Alam po ninyo may mga bagay na mahirap na pag-usapan ngunit kinakailangan kung ikakabuti naman po ito ng mga taong mahal natin. At malinis ang ating intensyon. Wala namang magiging kaso kung kausapin sila. Siguraduhin lang na hanggat maaari ay masabi natin ito sa paraang sensitibo sa nararamdaman nila. Salamat sa iyong suporta sa Papa Dudut Spotify and YouTube channel. Maraming salamat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.